Good morning sa lahat. Tayo ay naghahanda dahil papunta tayo sa lokal ng Albur kung saan gaganapin yung pamamahayag ng Iglesia ni Cristo. At painitin ko muna tong si Dumkaw. As Dumkaw as in Dominar Kawasaki. Pero bago ang lahat, isang bagsak muna dyan. So, okay. Tara, let's. Wow! So, sasamahan nyo ko hanggang sa makarating tayo sa Albur, sa lokal ng Albur. So, kayo ang kausap ko o kakwentuhan ko habang minamaniho ko itong si Dumkaw. Medyo makulimlim at mas maganda pagka nagra-ride ka ng ganito. Hindi mainit, hindi rin maulan, tamang-tama lang. Kumbaga parang sa lugar lang namin sa UK. Kayo naman pag naka-react kayo, joke lang yun. Oh my God! Eto, so chill lang tayo. Maaga pa naman. Tsaka ganun talaga ako pag merong akong pinupuntahan. Iwas aksidente, iwas yung nagmamadali ka ba na hindi mo malaman kasi pagka nagmamadali ka at meron kang uy Oh my God! ay nako, diyan pa talaga sa gitna. Ewan ko anong ginagawa ni Tukoy na yun. Diyan pa sa gitna ng daan na gumagawa ng milagro. At yun nga guys, samahan nyo ako papuntang Albor. At etong mahaba itong ginagawang kalsada dito. Ang napapansin ko rito sa road construction or repair, teka muna, hinto muna tayo sandali. Ayusin ko lang tong aking chest bag na binili ko pa o in order ko pa sa Shopee. Okay. Ayusin ko lang kasi masyadong makaldag eh. Mas maganda kasi yung mahigpit ang pagkaka-strap sa katawan mo kasi hindi masyadong nagsiswing, hindi siya masyadong maalog. Okay. Well, pwera na lang kung katulad nitong kalsada na dinadaanan ko na ngayon, ewan ko ba rito sa kalsada sa atin, yung kahit sa main road o sa mga highway, di ko alam kung bakit ang laki ng difference yung mga kalsada na ginagawa dito sa atin at saka sa ibang bansa. Tulad nga nito, actually yung sa ibang bansa kapag gumagawa sila ng kalsada o di kaya nagre-repair sila ng mga sirang kalsada, ay hindi naman ang sinasabing sira doon, hindi talaga yung sirang-sira, kundi meron kasi siyang limit, limit ba tawag doon? Basta meron siyang yung bang parang kung ilang taon yan after nila mai-open sa public. Halimbawa, gagawa lang na kalsada. Tapos, after na mai-open yan para madaanan ng mga motorista, may may ilang taon na kahit man na hindi siya let's say sira o makinis pa, talagang nire-repair nila yan. Hindi ko nga alam siguro kung baga meron silang
yung pinaka siguro ano tawag doon, yung pinaka lifespan nung mga materials or concrete na hindi naman concrete kundi kasi sa labas sa ibang bansa ang kalimitang ginagamit nila sa kalsada is yung asphalt road ang ginagamit nila, ang mga kalsada nila ron. Hindi katulad dito sa atin is kalimitan is concrete. Well, reasonable din naman kasi ang lupa rito sa atin is malambot. Hindi katulad sa like Middle East, hindi masyadong umuulan dun sa isang taon nga ewan ko kung siguro twice lang umuulan dun sa isang taon. At saka yung twice na yon, halimbawa nagpapalit ng yung climate, yung tinatawag nating climate change. Ano siya, yung pagka magpapalit na from tag-init to magtatag-lamig na, magsa-sunstorm yan. Sunstorm, then bigla ang ulan, hangin na malakas, and then kinabukasan, pagkatapos nung dilubyo na yon, kinabukasan malamig na. Hindi yung hindi ba yung gradually na na katulad nung halimbawa ngayon dahan-dahang magtataglamig hanggang kinabukasan, hanggang darating yung time na taglamig na talaga. Teka, sandali. Ituloy tayo. Parang maluwag pa hihigpitan ko pa uli. Tingnan nyo ang langit, mga kapatid. Makulimlim, pero hindi siya naulan. So mas maganda to kapag ganitong panahon at nagra-rides tayo. Okay na. Tara, let's uli. Yun. Inunahan na ulit tayo ng Inovertica natin kanina. Pick up Nissan Navara. Nice. So, yun ano ba yung sinabi ko kanina? Ayun nga, yung pagpapalit ng klema. So, ganun din pagka magpapalit din ng from taglamig to tag-init. Magkakaroon yan ng siguro mga series of sunstorm, mga 2 araw. Malalaman mo kasi meron ng mga sunstorm siguro 2-3 araw na hanggang sa yung halos maghapon yan na maalikabok. Kinabukasan yan, mararamdaman mo yung klema, yung hangin, mainit na. Ganun talaga dun. Kaya parang abnormal, pero sa kanila dun is normal yun. Yun talaga ang normal na pagpapalit ng klema dun sa Middle East. Nasubukan ko pa nga ron na umulan ng yellow, as in yellow talaga. Hindi siya puti, hindi, joke lang. Saka ikukwento ko nga pala sa inyo ang kaibahan din ng nabablangko ako. Yung ginagawang halimbawa road construction and repair, ang laki ng kaibahan dun sa ibang bansa kesa rito sa atin. Like for example sa Middle East, ang mauna uli ako. Doon kasi pagka gumagawa sila ng eto katulad nito, yung merong mga nire-repair na ganito, yan ang nasubukan ko rito, masyadong risky sa mga motorista. Katulad nung ilang beses akong
Ilang beses ko nasubukan diyan sa magmula diyan sa sa papuntang Davao, papuntang hindi mismo sa Davao kasi ang sa Davao is ang ganda ng kalsada nila dun eh. The best talaga yung mga kalsada nila dun. Pero dito yung sa halimbawa magagaling ka ng Surigao, Butuan, lalo na diyan sa parting Agusan. Sorry sa mga taga-Agusan pero hindi ko eksaktong alam kung saang lugar diyan, pero ang kasi diyan, pagka may nire-repair sila, hindi kahit hindi diyan napapansin ko talaga kahit saan dito basta sa Pilipinas pag nagre-repair sila ng kalsada, walang warning o signboard na merong kalsada na under construction or under repair. Meron man andun na mismo sa nire-repair kung saan ginagawa yung kalsada. Hindi katulad sa ibang bansa na like halimbawa may lugar sila na nire-repair 1 kilometer pa lang, mostly 1 kilometer pa lang before yung na yun, yung area na yun na nire-repair nila, ang dami ng signboard bago ka makarating doon sa kung saan sila gumagawa. Ang nakalagay doon halimbawa road under repair 1 kilometer ahead, ganon. So may warning yun, may yun. At saka after nun, mga halimbawa 500 meter meron na naman. Tapos ang lalaki ng araw ang lalaki ng sulat, ang lalaki ng araw. Hindi katulad dito sa atin, pag nakita mo na aksidente ka na, hindi mo ba nakita yung warning sign? Saan dyan? Nakita mo, ang liit. Oh no! Ay, Diyos ko. Ngayon, bukod pa doon sa mga warning signs na yun, mga warning boards o mga signs yun, meron pang nakakabit na yung solar type na blinker. So kahit araw gumagana yun, nagbi-blink yun. So malayo ka pa lang, alam mo na dyan sa lugar na yan, napapansin mo na kasi dun sa blinker nila. Dito tingnan nyo to, yung mga nadaanan kong area na merong nire-repair, walang nakalagay na signboard. Although okay naman yung ginagawa nila, katulad dito yung sa right side ko, yun yung sementado na yan, concrete na yan na nakaano sa gilid ng bundok. Pang rin yan, para din sa mga motorista yan. Kasi dito sa lugar na to, nasamid ako. Nasamid ako, guys. Ngayon sa lugar na to, kahit tag-araw or summertime, bigla na lang umuulan. Siguro 1, 2, 3 araw na diretsong tag-init, tapos biglang uulan kinabukasan. Tapos hindi lang yun, kahit tag-init, maya-maya uulan, tapos sa gabi uulan. Ganun dito sa area na to. Hindi ko muna i-reveal kung saang lugar ito, pero tingnan nyo, guys, ang ganda ng view. Yun ang nakakaano rito. Pagka bumibiyahe ka rito, halimbawa may napunta rito sa lugar na to, kung sino nakakaalam dito, pag nakita itong video ko, alam na nila to. So yan, tingnan nyo sa unahan yung bundok, ganda, di ba? Tsaka maaliwalas ang langit. Kaya lang, ingat-ingat din lang kasi merong mga pabigla-biglang tumatawid na yung aso. Katulad nito, guys, tingnan nyo, walang warning sign. Tapos wala man lang warning type, at saka walang yung tinatawag sa labas na flagman. Doon kasi sa labas kapag ganyan, lalo na
na occupied mo na yung yung kalahati nung road, automatic yun, merong warning sign, merong warning cone, yung parang cone na nilalagay sa before and after nung halimbawa katulad nun yung dump truck na sinakop niya na yung kalahati nung kalsada. At saka bukod pa ron, doon sa tapat mismo ng warning cone na yun, mayroong tao doon na nakatayo, nakasuot ng yung tawag noon, yung visibility vest, yung parang reflectorized vest ang tawag doon sa iba. At saka meron siyang daladalang red and green na flag, kaya tawag doon sa labas noon is flagman. Pagka may darating na sasakyan, laging sumisinyas yun, winawagay-wayan yung flag niya. Kaya bukod pa dun sa sa mga warning devices, mga warning signs, meron pa talagang tao na na kaya doon pagka na-aksidente ka na lang sa ganyan, tanga ka na lang talaga. O dito sa atin, kahit na maingat ka, ma-aksidente ka talaga. Iyon ang kaibahan. At saka isa pa mga kapatid, ang uri ng pagkakagawa ng mga kalsada natin dito, hindi ko alam kung ano ang kaibahan, kasi yung sa mga construction companies naman doon, ang mga engineer naman doon, na yung mga engineers na nagtatrabaho doon is halos ang daming doon, at maraming Pilipino na engineers. Wow! Pero ang ganda ng ang ganda ng pagkagawa ng mga kalsada nila. Oo. Yun lang ang pinagtataka ko, kasi pagka sa ibang bansa naman, bakit nasusunod ng halimbawa yung Pilipino o ibang lahi na mga engineer, nasusunod nila yung kung ano yung gusto nung hindi company kundi yung gobyerno, government project ng bansa na kung saan sila nagtatrabaho. Kaya pagdating dito sa atin, nakakadismaya. Pero ganun talaga siguro ang kalakaran. At saka doon, pag nakikita mo, kasi ako lagari din ako sa daan four wheel yung ko doon, meron akong issue ng company na sasakyan. Ang nasubukan kong sasakyan doon na in-issue sa akin is yung Nissan Navara. Okay. Tapos ang sumunod is yung Silverado na Chevrolet. Nice. 4x4. At saka yung Mitsubishi na ano ba yun? Pickup truck. Wow. Mitsubishi. Yun. Tapos ang pagka may nire-repair sila, normal talaga yon. Kahit dito sa atin, pagka may nire-repair, ang ginagawa nila is gumagawa ng yung temporary road na dadaanan ng mga motorista. Kaya lang, nakikita nyo ba itong dinadaanan ko ngayon? Itong kalsada na tinatahak ko ngayon? Ganito yung temporary road na ginagawa nila. At mas maganda pa. Kasi smooth, hindi makaldag na ganito. Wow! Malalaman mo lang naman na yun is temporary. Of course, may nakikita kang under construction. At saka 2 lanes. Ang makikita mo is 2 lanes. So, alam mo na yun is temporary na kalsada.
Kasi ang mga kalsada nila ron, lalo na sa mga ano, yung pinaka main road talaga, o yung kumbaga parang sa atin, parang sa Manila na ano, yung um, ah, ano ba yun? Yung super highway, ano siya, ang pinaka ano sa kanila is 4 lanes, pero kalimitan talaga is 6 or 8 lanes. Wow! Ganun kalapad yung kalsada dun. Kaya pag mapadaan ka na merong 2 lanes, kung hindi yan is papasok, kung halimbawa nasa main road ka man, tapos ang nadaanan mo is 2 lanes, eh tiyak yun is temporary road yun. At merong ginagawang kalsada. Kumbaga diversion road, parang ganun. Medyo malayo-layo pa yata tayo. So balikan ko kayo maya-maya guys, at maghahanap ako ng mawiwiwian kasi nawiwiwi na ako. So yun guys, tuloy-tuloy ulit tayo, malayo-layo pa yata yun. So samahan nyo uli ako hanggang makarating tayo dun sa lokal ng Albor. Maghahanap nga tayo ng mapagtanungan kasi parang baka lumagpas na tayo. Kasi ang alam ko doon ano yun merong pakaliwa yun siguro napunta na rin ako doon minsan, kaya lang isang taon na yata nakalipas. Nung pinuntahan ko yun, parang ginagawa pa yung kanto na yun, so hindi ko na ma-recognize kung saan ba yung pakaliwa na yun. Baka mamaya ay lumagpas tayo. Oh no! Lintik na aso yun bigla na lang kala ko pupunta sa kabila biglang bumalik, return to sender. Nako, pag dito nga, pag hindi ka yun din ang isa pa sa sa pinagkakaanoan natin dito. Mostly dito sa lugar na to, ang mga na-aksidente is yung dahil sa aso. Yung may mga may-ari naman kasi ng aso, porque ganito na nga yung lugar nila o dito, pinababayaan yung aso na pag-alagala sa labas at saka hindi mo lang nakatali. Siguro mas mahal siguro sa tingin nila yung yung halaga ng tali kaysa halaga ng tao na ma-aksidente ng aso nila. Ay nako, baka lumagpas na tayo makapaghanap nga ng mapagtanungan dito. Ayun, hintuan natin to si Koya. Malayo pa ang Albor. Albor. Ikan rin mga 6 kilometro na. Yellow green na balay na nang 6 kilometrahe. Pagya paliko no. Ngato, pangatto. Albor. Are kabalawan ta man dire at bang kadua. Sige. Sige. Thank you. Okay. So yun, bali 6 kilometers pa daw bago yung pakaliwang papuntang Albor. Malapit-lapit na lang yun. Tsaka okay naman ang panahon. Ayun, parang sinadya lang talaga yung pagbibiyahe natin ngayon na hindi mainit at saka hindi rin maulan, makulimlim lang talaga siya. Yung parang kasing katulad din nga lang ng klima dun sa amin sa UK. Makapag-react naman kayo. Joke nga lang yun.
nakakatuwa or nakakalibang nga din ito magra-rides. Lalo na hindi ka naman nape-pressure sa oras mo. Kaya ako pag umaalis talaga ako, inaagahan ko, lalo na kapag hindi ko inegsakto yung halimbawa kasi pag nagtanong ka, sabihin nila sa iyo na mga ano lang yan, mga isang oras lang yan, halimbawa galing dun sa tinirhan ko at hanggang Albor, mga isang oras lang yan. Ay hindi ako nag-i-eksakto ng isang oras talaga. Kailangan siguro maximum 2 hours. Yun, paalis na ako. Mahirap na yung kasi maganda kasi yung ganitong lang, ganitong chillax ka lang. Ingat-ingat kayo. Kung nagmumotor, walang helmet, hindi nga nakasapatos, nakatsinilas lang yata yun. Alalahanin nyo, pagka na-aksidente kayo, hindi na natin ma-replay. Okay lang sana kung pwedeng ma-replay ang buhay. Naku, nakailang replay na siguro ako dahil sa mga kapalpakang nagawa ko sa buhay ko. Hahaha. Okay. Totoo naman yun na kapag subemplang ka, wala na. Mahiya ka nang bumangon. Tulad nito, hindi malaman kung saang lane sila lulugar. Dala-dala pang gitara. Saan kaya magko-concert tong mga to? Well, in fairness mga kapatid, maganda yung kalsada nila rito. Kaya yung ang lapad, di ba? Kaya nga lang, tulad ng sinabi ko, hindi nga siya kasing smooth nung yung kalsada ng katulad sa ginagawang yung mga kalsada dun sa ibang bansa, like Middle East nga, at sa iba pa sigurong mga lugar. Ewan ko lang sa ibang mga bansa kung meron din ganito silang mga kalsada. Pero alam ko mas worse yata ang ang parting India, pero hindi naman lahat ng lugar sa India, at saka Bangladesh at saka Sri Lanka. Subukan ulit natin magtanong, baka lumagpas ulit tayo. Ito layo pa ang Albor. Oo, layo pa na. Sinigurado ko lang kasi doon sa sinabi nung si Koya, parang lumagpas na yata ako doon sa 6 kilometers na sinasabi niya. Kaya nagtanong na lang uli ako doon sa mga teenager, mga cholokoy. Ay, sorry. Pala rin yun, mababait naman sila at sinasagot ka rin naman nila ng maayos pagka nagtatanong ka. Yun nga mga rito napapansin ko sa lugar na to. Ang mga tao rito is mababait. Oo. Hindi sila, kasi napunta na rin ako sa ibang lugar. Ito na nga yun. Ito na nga yung papuntang yung pinasukan kong kaliwa. Ito na yun, papuntang Albor. Medyo malayo-layo pa rin to wala dun sa kanto na yon. Ganun din yung kalsada. Yun, kaya medyo hindi masyadong smooth yung pagkaka-record natin kasi nga sa kalsada. Yun. Malayo-layo pa nga talaga siguro to. Palagay ko yung nasa unahan natin na nakasakay sa L,
is mga kapatid din yan sa iglesia. Siguro papunta din yata yan sila. Baka siguro galing sa ibang lokal. Mako-confirm ko lang yan pagdating ko ron at magkikita-kita kami doon. So yun. Ito medyo parang malapit na rin to. Masyado nga lang makaldag yung kalsada rito. Pero ang kagandahan dito sa Albor, yung pinaka sentro ng lugar nila is nasa boulevard. Maganda yung harapan ng mga bahay, hindi naman sa harapan kundi sa kabila ng kalsada, kasi let's say yung halimbawa dagat, tapos meron siyang mga yung pinaka concrete na nilagay nila para sa hindi yung tubig sa mismong highway. Ito na nga yun, parang yung pakanan nato. Yun, yung sa kanan na yan, hindi ko lang papakita dito sa camera, pero yung parting kanan na yan, kung nakalagay lang sana rito sa helmet ko yung camera, ay papakita ko sa inyo na yung kanan na yan is dagat. At saka maganda yung yung design niya, yung mga nila, pwedeng pasyala, may mga upuan. Ngayon hahanapin natin yung signage kung saan papunta yung kapilya ng Iglesia ni Cristo sa lugar na to. At parang dito lang yun kasi nakita ko nung pumunta ako rito, nakita ko yun minsan yun. So kakaliwa, diretso, sana kaya yun? Oops, Junction Road, tingin sa kaliwa kanan, iwas aksidente. Uy, tukoy, saan ka pupunta mo? Junction Road ulit. Ayun, nakita ko na rin. Wow! So dito na tayo mga kapatid. Yun. Dito yung pamamahayag dito po. Papark daw natin ng maayos tong motor, sabi ni kapatid. Bababa muna ako. Ito lang ang disadvantage pagka malaki yung motor mo at mabigat. Hindi mo siya maiatras na nakasakay ka, lalo na pagka ganitong dikitan. Okay lang kapag paharap, reverse parking dito Sa Nuse. narinig no, pinaandar ko uli kasi namatay nung Wala pa yung taga-mating dito. binaba ko yung yung Wala pa sila, no? tawag nun, stand. Lalo na't galing tayo sa mahabang biyahe, hayaan muna natin siyang sa Basilisa. cool down ng mga kahit 3 minutes bago natin patay yung makina. Ako giagian dia sa Basilisa, kaso lang pag abot sa oras balibad man kay sige ra. So para yung mga kapatid, so hanggang sa susunod na muli. Hanggang dito na lang muna tayo. So bye bye and see you next time.